alas 11:09. Anong oras? Napatay 40 minutos. Salamat sa atong leader. Huwag paglubad sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Samuel o sa bukol sa atong mga kaigsunan kanya karon. Salamat usab sa nindot nga kanta. Ang test ni si Inday sa University. Pwede pang contest. Salamat sa nindot po na mensahe sa awiton. I can't imagine myself without you, God. No? Mahirap imagine ang sarili natin na walang Diyos. That we are nothing. We're nothing without God. God without man is still God. But man without God is nothing. Lugi tayo. Kaya mapalad tayo dahil mayroon tayong mga ninuno na nagturo sa atin tungkol sa tamang kalakaran dapat natin, tungkol sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So, daghang salamat mga kaigsunan sa inyong presensya, ining kabuntagon. Sa dili pa ta magpadayon, kitang tanan, manindog o magamputan. Ginoong Diyos, labing kamanan sa tanan, kami nagdul sa iyong presensya na inyong kabuntagon, arong pasalamatan ka sa tanang panalangin na imong gihatag ka na mo. Salamat usab sa kusog, sa among lawas, sa among mga gamit, Ginoo, kapag panalagad ka nimo. Daghang salamat usab to Diyos sa among mga kaigsunan na niya karon padayon naghatag sa ilang kaugalingon. Aron simbahon ka sa Espiritu sa kamaturan. Salamat Ginoo. Usab sa imong mga pulong, among mga paminawan, hinaot punta na kini, dili lamang namo mga paminawan, kundi amo kining magamit sa among pagkinabuhi. Kami maging halimbawa, magandang example sa mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong likod na siyang gagamitin. Nawa kayong magbigay ng karunungan, utterance, as well as understanding sa mga makikinig, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tinataas, pinapapulihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming na tayo magsipo. So, walang hanggang pasasalamat talaga ang aming nararamdaman lagi, no? Lalo na sa tuwing kami ay makadalo dito sa lugar natin. Nare-refresh kasi yung mga alaala. Nung kami ay mga bata pa, mga sipunin pa lang. Sa mga kantahan, lagi kong maalala dyan si Philip at saka si Ede Katrina. Tag-as na mong syagit. Anan siguro mong syagit o mong hilap. O bunalan. Hilig na sinagot mo kanta. Ang paborito na si Philip yung kay buti-buti mong Panginoon. Yung probante hanggang pataas pa. So, daghang salamat. At yung mga iba kong pinsan, hindi ko nakita ngayon. Ipasurin po nasa kwan pa lang. Kindawahan, Masbate. At yung ibang mga pinsan, siyempre, hanap buhay. So, mga nagtatrabaho. So, yung mga nandito, please, naglaan tayo ng oras para sa pananambahan natin ngayon. Okay? Yan na kanina, nabanggit pa pa, salamat din sa ating kainan kahapon. Talagang nangabuslik. Si Cardi ba, nangabuslik yung mga tiyan. Salamat sa masarap na lechon. Pinakamasarap kasi lechon yung balat. No? Yan talaga ang nauna. Ang kuwanan sa lechon, kining mga high blood. Pero parang wala pang mga high blood dito, no? Or mga babae, lagi lang high blood sa bana.
Kaya ang lechon kaya daw, mula lang po talaga pag-asawa daw. Masarap kaya ang lechon. Di ba? Pag-asawa daw, parang masarap, maganda sa simula, masaya. Pero ang lechon, kung palagi, nakaka-high blood, pag-asawa ba? Simula maganda, pero katagalan, nakaka-high blood na rin. Marami na rin yung high blood. No? Pero kahit na high blood, dahil mahal mo, patuloy pa rin na magsasama. Ayan. So, ganoon din sa ating Panginoon, mga kapatid. High blood din tayo minsan sa ministry. Nahihirapan sa ministry, yung may schedule, niya mapending, niya yung alas 8, alas 9, alas 10, umiawak man gihapon, usay mga high blood. No? Pero padayon gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghan mga balatian. Sabi na rin may mga edad na. Kung pati si mama, daghan balatian. No? Pero yung kaya ni Pastor Buko, anyway, si Pastor Buko na po, isa sa mga founder po na ito, umanaw po siya nitong this year, ba yun? This year naman, no? Bago yung Gina. Before Gina, umanaw na po si Pastor Buko. Pero isa sa mga sinabi niya noon, maglingkod tayo sa Panginoon hanggat kumpleto pa tayo. No? Kung maputulan man ng kamay, maglingkod pa rin. Putulan ng paa, maglingkod pa rin. Isa lang ang maputol sa atin na hindi na tayo makapaglingkod. Yung ulo natin na maputol, wala na. Hindi na tayo makapaglingkod. Pero habang may ulo pa tayo, habang buhay pa, maglingkod talaga tayo sa ating Panginoon. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo doon sa ating binasa. Alam ko na ang versikulong ito parang mag-asawa na. Pero alam ko mga Kristyano, wala isawa-sawa, di ba? Kung sa karne, kung adobo ka ron, adobo niya, sa gabi, adobo, kinabukasan, adobo na po, magsawa ka yun. No? Pero ang ulong sa Ginoo, di ka yun doon. Doon ka lang kung maigal ka. Pero po, ulong ka eh. Dito ka lang doon. Pero kung di ka may ka, kung dawato ni mo, buong puso, di ka yun doon sa ulong sa Ginoo. Kaya ang ulong sa Ginoo, hindi ako malitan hindi ko sabihin mo, pero mo iba na, lampas pa. Lampas pa kaysa isda na bagong kuha, no? Ang ulong sa Ginoo, permanenteng nga lampas. O kining ulong sa Ginoo katong kaunon, no? Nalampas, makapanindot ni sa atong lawas nga espiritual. No? Kinahanglan din nato, huwag nating payagan, no? Na ang ulong sa Ginoo mapanos. Di ba nato alam na ang ulong sa Ginoo say mapanos. Ano mapanos man? Kanang mapakinggan natin? Kung marinig natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ginagawa, hindi natin sinusunod, napanis, napanos ang ulong sa Ginoo. O sa pa, dapat dili na mga pasmo sa ulong sa Ginoo. Kaya tungod o Domingo lang na maminaw sa ulong sa Ginoo, pasmado ang atong espiritual na lawas. Diba? Di ka lang mukhaon o sa kaunan, di ka makakaon o kining lunch, panikot to, magtilipong-tilipong ka na. Kaya ang ulong sa Ginoo, ang problema karon sa daghang mga Kristiyano, Domingo lang yun dumog sa ulong sa Ginoo. Kaya usay ma-absent pa, grabe pagkaspas mo sa spiritual na ito na kinabuhi. O na usahay magluya. Kaya kinahanglan, dili kang ka magbuhat o Domingo arong makakaon sa ulong sa Ginoo. Di ba ang ingon sa Ginoo nga daily inadlaw. Ang ulong sa Ginoo sama kini sa tinapay nga adlaw-adlaw nato nga kan. So balik na din sa atong gibasa sumala sa Book of Acts, Gawa, Kapitulo 20, versikulo 24. Ingon dali sa Tagalog, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang aking gawain tinanggap mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita
tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So dito makikita natin ang pinaka-finale, pinaka-goal, the central purpose of the life of the Apostle Paul, why he lives. Bakit po siya nabuhay? He had only one goal, and that goal is giving up his life for the ministry, to preach the gospel of the grace of God, to testify the gospel of the grace of God. O nang atong ginadala na mensahe sa grasya, biyaya ng Panginoon. Pag atong grasya, may bayad ba? Wala. Wala na, kaya hindi mo na mag-grasya. Pero, tandaan na ito bago nahimong grasya, may nabayad na Kaya ang tinuod, wala yung libre sa kalibutan. May libre rin. Abi ninyo ang kaluwasan libre. O naging libre sa ako. Pero, naging libre yan dahil mayroong na bayad. Hindi pa rin sa libre. Sige na yan. Nalibre lang tayo, maswerte natin. Siguro, alam ng Diyos na mukha tayong libre. Na ay mga merenda. Manaw ta, merenda ta. Libre ni mo. Basta libre. O bitaw itong nagpa-doktor nga tao na kung saan kanilog na mo inom ko, mubakal ko, mo inom ko, musakit yun ang akong kiyangyo. Pero gilip-gilip lang ko sa akong barkada, inom ko, di ko lagi ko, masakit ang yan. Kasi problema dito. Sabi ko ka, dali ka na blood, no? Yung, sabi sa doktor, manipis ang dito ka mo, makapal ang mukha mo. Manipis ang dito, makapal ang mukha, laging palibre. Huwag na po tayo na may kwarta, kita po maglibre. Hindi yung saling sutanan sa atong barkada ba, sa atong kaila. Maglibre po ta. Okay? So, si Apostol Pablo, mga kapatid, kanang grasya kayang gina-preach yun. No? At ngayon, dahil libre na ito, malayat natin itong binabahagi, hindi tayo nagpapabayan. Nakakalungkot, may mga nagpipreach man, masaya-saya nagpipreach doon sa bus. Kaso pag kuman nilang mag-preach, may sobre man. Galing lang sa puso. Kunya, pag binigay mo na, ipo-ipon, kaya kung singko, di mo katawa, di mo pasalamat. Alam? Tayo, pag mag-preach tayo, magbayad tayo, higit sa lahat, pagbagi ng kaligtasan, hindi tayo nagpapabayad. Hindi tayo nagpapabayad. Kung may maghatag man, pasikrito, paipit, o gano'n ito, dawan ito, no? Pero kada mangayo ka, hindi ko pwede, no? Kaya sabi ni Apostol Paul, hindi kami kagaya ng iba na ginagawang kalakal ang salita ng Diyos. No? Ang pagtanggap natin ng salita ng Diyos ay walang bayad, libre ito na tinulog sa atin ng ating mga pastor. Dapat libre din natin na ibahagi. Yan po yung binabahagi ni Apostol Pablo, yung biyaya, kagandahang loob ng Diyos, ang grasya, no? Sa Ginoo. Kaya tungod ini, ang iyang iwan, sabi niya, walang problema sa buhay ko. Ang last na mission ni Apostol Pablo, pupunta siya sa Jerusalem. Sabi ng mga membro, Apostol Pablo, huwag niyo kaming iwan. Umiyak yung mga membro. No? Pati ang Espiritu, sabi, huwag kang pupunta doon dahil pagdating mo doon, uhulihin ka, ikukulong ka. Sabi po ni Apostol Pablo sa chapter 21, verse 13, I am not only ready, no, to preach the gospel and to be bound in prison, but also I am ready to die for the sake of the ministry. Kaya sabi ng Philippians, for to me, to live is Christ and to die is gain. Pero huwag doon ka ginaspat, dagat po, may katagalan. Okay, for to me to live is Christ and to die is gain. Huwag na may katagalan, dagat pa. Wala ka. Huwag ko yung mga maminaspat, di ba? Kaya nakoy, ang dulatod sa Ginoo, ako pa rin. Daghan pa ang dulatod sa Ginoo. Kaya, kung natin mahimong para lang mabuhi, mabuhi kita. Pero sa Apostol Pablo, kahit sabi niya, kung sakali mang may diyan, wala akong pakialam. Basta, magawa ko yung
pagminsay, pagbibigay alam sa mga tao na hindi pa nakaalam tungkol sa mensahe ng biyaya ng Panginoon. Subalit walang halaga sa aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. Paano ko siya tungkulin? Hindi lamang niya gagawin, kundi dapat niyang tapusin. Sabi niya, gagawin at matapos. Dali lang kaya ang pagsugod. Dali lang mo kaut o kining pundasyon. Ang lisod ka ng Europadawin, lalo pag bidulawang na dahil ng lapok, maglisod ka na. No? Ingana po ba ang pagpangalagad sa Ginoo? Sa sugod, medyo dali-dali lang. Ano? O, kini. Hindi mo din ba? Kaya malipayan din. Palakpakan dito sa simbahan. Unya, pag uli, malipayan. Ang yan sa kasing-kasing makigaan kayo. O, pagkataon-taon, pila ka simana, pila ka buwan. Diba? Kaya kung tinuod ka Kristohanon, tanda ay na naay pagsulay sa atong pagtuo. Kaya saan pagka-sayot kung atong pagtuo, lingkod ba kung wala pagsulay? There must be a test. There is a test of our faith. And this test, these storms of life, the sufferings of this life, will shake our faith. Whether how strong it is. Kung gaano ito katiman. Kaya, nais ko po kung ibahagi sa atin ngayon. Introduction pa lang yan mga kapatid, ha? Introduction pa lang yan. Sabi na pag tumatanda na daw eh. Medyo umaba ng mensahe. Sinisis kagabilang ng minuto ko eh. Katatapos mong mag-mensahe. Eh, parang medyo kaparehas mo na si Papang mag-press. Umabot ng 40 hanggang sa oras na. Isa'y pamulampas. Sabi ko, bata ako Anyway, ang gusto ko mong ibahagi, ang title po ng ating mensahe ngayon is Completing a Godly Task Joyfully. Kumplituhin, tapusin. A godly task, makadiyos na gawain na mayroong kagalakan. Ikinahanglan sa itong pagpangalagad, masaya tayo. Malipayon tayo. No? Kanang Sabado pa lang, maghanda ka ng mga balo, di ba? Simba uma. Excited. Kinahanglan, ayos. Review-reviewhan. Plancha mo, pilit sa plancha. Pero dali, hindi ka sa plancha. Basta may supot. Diba? Kaya manahilig. Pati sa sanay mo ko yung plancha. Sabado pa lang, nanandram na. Kaya ang pagkauma, hindi na magkabulik. May supot. O, nag-inawin na. Ay, naman ko na akong gas. Hindi na ako siya may supot. Dapat ang Kristohanon malipayan, Sabado pa lang, nanandram na. O kaya laban nun, laban na. Lunes, hangtod, Sabado man, pwede mo naman laban dito. Ay, lang ikaw mong Domingo. Kaya magkalisod ka na sa pag-manage sa time. Okay? Ikinahanglan, doon na tayong alipayon. Diba sa Psalms chapter 100 verse 2, serve the Lord with gladness. With gladness. Kaya kailangan natin maglingkod sa Panginoon na mayroong kagalakan dahil ayaw ng Diyos na nagsimangot tayo na mag-worship sa mga. Diba? Happy Sundays. Happy Sundays. Happy nga. Layo ang iisip. Kinahanglan, ano nakita ay pagkalipay, no? Kalipay sa pangalaga diya sa atong Ginoo. Kaya ang atong buhaton, hindi lang ito basta gawain. Nang ordinaryong tao, ito ay godly. Ito ay nagigadi mga Diyos na gawain. Kung pagsamba, pagpunta sa church, isa itong mga Diyos na gawain. Yung pananalangin, isa yung mga Diyos na gawain. Kaya, kailangan natin alamin, no? Paano kaya makumpleto natin? Paano kaya natin tapusin itong paglilingkod sa Panginoon na hanggang wakas, hanggang sa huling hininga natin, masaya tayo. Hanggang dulo. Na kahit mamatay tayo, naka-smile ba? Diba? May namatay doon na membro natin. Sabi niya, Pastor, masaya ako na sa pagpamatay ni Mister. Bakit naman, sister? Kasi naka-smile talaga siya. Kasi Kristohanon eh. Naka-smile.
Siguro maganda yung pagkano niya. Bago siya namatay, mga magagandang alaala ba ang kanyang inisip. Kaya delikado, isip mo niya bago mamatay, mga utang. Base, imbis na ang pagkamatay niya mo, dapat ikani. Nagbilang-bilang utang. Nakahan sa after namatay. Naglanangkot sa kamatayan ko kinahanglan malipayon ka. Eh, pagpangalagad man sa Ginoon ato ginahin. At doon na lang may tulog, pag-utang na akong ibagi para antod na utang kayo ng hininga, naglilingkod tayo sa ng may kagalakan. Tapusin talaga natin. Huwag nating iwan ang gawain. We should not worship God half-heartedly. No? We have to worship God wholeheartedly. With all our heart. Sabi nga dyan, di ba? With all your mind, with all your soul, with all your strength. Lahat sa atin. Ibigay natin sa Panginoon. So, paano natin makumpleto itong godly task na mayroong kagalakan? Una, para makumpleto natin at maayos ang ating paglilingkod sa Panginoon, una, dapat mayroong tinatawag na focus. Focus. No? Ano itong focus? Nakay-sentro ba? Concentration. No? Pag sinabi natin concentration, ayaw nating ma-distract, ma-disturb. Kaya ang kalibutan karon mga kaigsunan, daghan kaayo pwede mo disturb mo sa apa. Di ba? Labi na rin kwan, social media. Kung ikaw ay nag-aaral ka ng sa school, kung mag-review, ay review tayo talaga. Ang advice ng mga expert ngayon, kung mag-review ka, ay talaga ilayo mo yung cellphone mo. Notebook lang talaga. Ang problema kaya pati reviewin doon sa cellphone. Mga module, di ba? Kasi sa cellphone, picture. Sa amin, maalala mo, bago mag-lesson ng teacher, magsulat yan, kung isama, ay, salat ang sagad-sagad yan, dito, doon sa gulo. Silip-silip, palubahay pang isulat. No? Karon, ingnon lang sa estudyante, excuse me ma'am, padaplin sa mami, kay picture na ako. Kung sa'yo po, mula buwan na dito sa ma'am, ayaw kalihin. Kinabuhay ang mga estudyante, gano'n. Kami dati, umat-umat, yung ganda mo nga, ba, hindi mo yung excuse me, kay mauwa ba? Espiritu. No? Karon na po, padaplin sa diya, kay picture na ako. Kinahanglan, kung mag-review ka, mag-focus. Mag-aaral ka, nakafocus ka. Kung pupunta ka sa paaralan, dapat ang focus ng ng isip mo, mag-aaral ka talaga. Kaya ba si gaya ang focus niya pagpunta sa school? So bagay, sabi ko, pwede siguro, pero kasi ako noon, gano'n din. Excited ako lagi pumunta. Kahit crush ako din eh. Marami yan yung misis, ganito ko man lahat ng ng karanasan ko. Pero maswerte pa rin siya kasi siya napili ko. Ay, ako pala maswerte. Kasi pinili niya din ako. Kilala niya man yan, yung dati ko diyan na class. Eh talaga, pagpapasok ako, excited ako. Sabi na, pagdating ko doon, nagantay din pala. Yan. Pero usahay, mawala ka sa focus. Kaya ang focus mo pagpunta sa school para mag-aral. Ano ang mga distraction pag nag-aral ka? Number 1 na yung mga yan, ha? Alam niyo na kung ano. Anak, punta sa school, sabi ko, huwag mo nang nobya. Kasi distraction yan. No? Kung lalaki ka, distraction yan. Kung mangluod tong bali mo, hibaw ka, suyo-suyo. Ang kaso ko lagi. Kung kasi gusto mo, chocolate, kulat-lat. Diba? Pati po, kung ang babae, kung makita ang nobyo, o di na po, makapupo sa pag-aral, status yan. Yan na yung aking motor. Yan na yung nakaangkas na lain, agoy. Huwag na, di na makapupos. Nagkag-distraction. No? Bisan pa sa messenger ba yan? Tingnan mo. Meron ka. Ito ko signalan din. Tanong ako, na-chat ba sa ko ba? O pagtanaw sa messenger, huwag man. Maya-maya, nag-notify dito sa Facebook. Kung nag-to ka na sa Facebook, Facebook. Ayun, di ba ka na dahil ka oras na to? Huwag di mo ma, itinga, uy, okay
nagay ko sige, school pa. Na-distract tayo. Unsa pa, bisan pa sa pagpangalagat sa Ginoo, daghang distractions. Daghang mga distraction. Yung mabigo ka, na-distract ka na. Imbis ikaw yung sunglitan bukas, ikaw magpakanta. Kaya nag-break mo yung sa hapon, awa na, ikaw na lang ko sa sakit pa akong kasing-kasing. Kailangan sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag natin hayaan na ma-disturb, ma-distract ng mga bagay sa mundo ito. According to the Apostle Paul in Philippians 3, basahin ko in Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sa Tagalog ko na lang basahin. Chapter 3, verse 13 and 14, sabi niya po dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano itong isang bagay? Sabi niya, habang nililimot ko ang nakaraan, ay sinsikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Habang magsisikap siya sa present, kinakalimutan niya na yung future, ay yung past. Nangagin na ba? Past is past. Kung ex mo yan, makita mo, kung kita siya mo, pansin na, tapos na. Hindi yung, dahil nag-smile siya yung ex, medyo nabuhay ulit yung nag-smile sa akin. Nag-smile na po, nagkabalikan na po. O niya, nasaktan ka na po, hilak na po. Sabi na po sa Paul, para ma-enjoy mo yung present, huwag mong alalahanin yung nagaan na, tapos mo yun. No? Kung may lesson man, lesson na lang ang dalhin mo. Hindi mo pwedeng in-love pa rin ako sa ex ko. Di ba? Huwag itong mga may asawa na din, may bana. Hindi mo pwedeng manatili kayo in-love doon sa ex niyo. Ano? Eh may asawa na nyo. Pakuruhin ako ka na, matambang sa kakisip, mag-isip. Isip mo siguro yung ex niyo. Lisod na, eh. Lisod mag-kinok ko talaga mag-isip, grabe ba yung magduda? No? Kaya ang mga babae ba daw, kuha na sila. Dugay yun. Dugay na manilhig. Dugay na sila maglimpyo. Dugay mag-ayos, ng sarili. Matagal magbihis siya. Pero kung magduda, pagkabilis-bilis. Segundo lang, duda na agad. Kailangan natin ng focus. Tuloy ko po sa verse 14. Sabi po ni Apostol Pablo dito, kalimutan yung nakaraan, no? At patuloy na maglingkod at yung layunin na is makamtan the future. Papunyag ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. So mayroon pala siyang target. Ano natin yung target? Meron kang gustong mabot. Yung gusto mong makamit sa buhay. Yung gusto mong makamit sa ministry. Noon, nung high school kami, sabi ko, mga barkada na, wala man kaming plano na mag-college talaga. Sabi ng isa kong barkada, siya, tungtong lang ka kadali. Ulit ka. At least, nakatungtong. Kaya, itungtong ko, kung nato ko Palawan, kung na akong study sa Palawan, Puerto Princesa, harap kami ng mga pinsan ko. Walang isang linggo. Sabi ng pinsan ko, uwi ako yan. Sabi ng isa din, ako din, uwi ako. Ayaw ko din magkaiwan ha, uwi tayo tatlo. Uwi kami. Kaya nagtrabaho ako ng isang taon sa Ilopoy. Panambalang, pang-sound sa mga tambalang na ito, nangitong. Pero ngayon, nagporta, nakaipon-ipon. Pero mga na ito, nandun ako sa Bible School. Nag-aral for 4 years. Yun talaga ang plano namin. Mag-aral ng pagkamastor. Kaya amin talagang iniidolo. Gusto namin maging kagaya kay Papa. Maging pastor. Tapos, sabi ng asawa ng director, Dilel, mag-enroll ka sa education. Sabi ko sa requirements na naman. Tapos, may average ka na 85. Pagkay, sabi ko, murag di, pag-abot, 85 akong grado. Ganti ko sa Pasig. Uli ko, wala akong card ako. Murag cut siya yun eh. Palakol yan, palakol. Nasa rin ng 7, sabi ko, kung sa kani, ma'am, di pa pasok ako sa education. Sige lang, ako
wala. Kaya maestro siya na to. Kikesor na niya itong head. Testingin lang din ninyo. Masod na lang, bisag gamay ang iyong grado, mababa, testingin lang ninyo. Kung kumasaw sa semester, di kaya hindi mo improve, atangkasan ninyo. Hadap matangkas. Tinutuhan ko ng aral talaga. No? Sabi nang nagpasok kanino, huwag kang magtagalog dito Gusto ko English lagi. Lahat ng kausap ko doon, English, in-English ko. Pati mga maestro. Pero sino itong taga-English dito? Puro man English. Pati mga profesor, ina-English ko talaga. Kasi yun ang sabi sa akin. Kaya sa awa ng Panginoon, nag-improve man. Umabot na tayo ng 9 doon. Nagpursige. Huwag kayo distraction natin talaga. Focus yun sa pagtuon. So kung ang dream na ako dati, talagang makapagtapos ako. Matapos ko yung Bible school, matapos at makapagtapos ko ng college. No? So yun po yung focus, yung naging central. At the same time, ministry. Habang nag-aaral ako, nag-handle ko ako ng church. At yung church, nagsusupport din sa amin. Yun naman po ang kagandahan. Pati yung lola ko doon, yung lola ni Mrs., nagsusupport din. Kaya patuloy pa rin sa gawain. Never akong umalis sa gawain. May mga panahon na natawagin ako ng teacher. Sa Sabado, Linggo, pasensya na ma'am. May activity kami sa church. Hindi activity. No? So dapat manatili tayo nakafocus doon sa gawain na pinapagawa ng Panginoon sa atin. So para makumpleto yung God with us natin, dapat may focus. Pangalawa, motivation. Alam mo po yung motivation? Sabi, isa sa Bisaya? Motivasyon na. Motivasyon naman. Kana bang naay magtulak sa imo nga imo ulitin. Something that pushes you to do something. May isang tawag ka na ka. Walang may magtutmod sa imo, imo agad ni. Ay, nabay nagadik kasi imo agad siya. No? We call that as motivation. Yung, nagpapala ka sa'yo. Yung nagpapasaya sa'yo na gawin ang isang bagay. Motivation will keep us going. Tungkol sa motivasyon, mapapadayon ka sa pagpangalaga sa Ginoo. Dapat ay magandang rason. Anong imunod na ito ang usad na buta. Ang motivation. At ang ating motivation bilang Christian, Ephesians 6 verse 6, gawin natin ang gawain ng Panginoon para din sa Panginoon. Hindi para sa ako. Kung manilig ka para sa Ginoo. Okay, isip ko ba? Kanindot ba sa paminaw? Kanang isag sa kapitan na? Kanang muhatag kagabi sa kapitan, muhatag kag Diyos? O kanindot ba na nakapag-serve ba sa mataas na opisya? Tulad na si Leo, ikaw muhatag ko ito. Kanindot ba? Ay, nakikilom. Ikaw ang paspasan. Bukod. Ano pa kaya? Na yung pinagdilingkuran natin, yung lumikha ng lahat ng bagay. Yung Diyos na lumikha sa mundo na pinagdilingkuran natin. Ano pa kaya kung sa Kanya tayo na-focus? Dapat ang motivation natin sa paggawa ng gawain ng Panginoon walang iba, kundi ang Panginoong Diyos natin. Para makapulingan siya for the glory of the Lord. Hindi yung dahil nagbilin dito si Pastor na kinatangin mo. Well, okay, hindi nga nagbilin. Pero ay pa rin, dapat para sa Panginoon. No? Dapat meron tayong tamang motivation sa paglilingkod sa Panginoon. Nagko kang simbahan. Hindi lang bago akong pado. No? Nagko kong simbahan. Bago akong sapatos, nagko kong simbahan. Ini kay ibunyagan lang din. Kung manabunyagan, tama na. Dapat ang motivasyon sa pagsimba, sa paghanto sa simbahan, at mga lagad yun sa atong Ginoo. Tungkol sa motivation, na-accomplish natin yung mga gawain sa atin. Maging sa ating mga personal dreams na. Kilala ba natin si Thomas Edison? Kanang nag-invento sa bulb na ito. Ini bulb. Anong natin bulb karon ay kahayag, gabi. Dahil sa bata ng eskwela,
Gatagan o sulat sa iyang maestro, ihatag niya sa imong mama, ipabasa. So, kung pagbasa sa iyang mama, inghilak iyang mama, di na matagan itong bata, ma, hilak naman na nang ibasa niyo. Kung sa man di ibutang isuwat sa akong maestro, diyan. Kung siya, anak, grabe nang isulat sa imong maestro. Ingon siya nga, ang imong anak, genius. Bright kayo yung imong anak. Kunya, kuwang nami sa capacity dili na matudlo sa iyo. Kuwang among mga magtutudlo, mga bright po. Ikaw na lang tudlo sa imong anak. Ingon sa mga, uy, bright eh, ma. Umuingon dili, bright ka kayo. Kaya, di ka na daw kinahanglan mo iswila. Ako na lang daw matudlo mo. Ako, di ko doon. Ako na, tinood na iswila. Ang nagtudlo sa iya, iyang mama. Ano sa time na lumaki, wala siyang formal education. Mag-elementary. Ano sa time na talagang magaling yung bata. Magaling talaga siya. Develop yung kanyang katalinuhan. Ano sa time na naging genius of the century siya. Naging sikat siya sa buong mundo dahil sa pagkaibig ng bawat. Naging nagamit ngayon sa mga cities, sa mga syudad. So dumating ko yung araw na kumanda yung kanyang nanay, namatay. So nag-aayos siya ngayon ng gamit, itong si Edison. Tinignan niya yung mga libro, mga ginamit ng kanyang nanay, at nalaglag yung letter, yung sulat. Sabi niya, ito yung letter ng anak, gipadasa ko ngayon sa gibasa ni mama. So para maalaala, para ma-refresh, so itanto niya itong sulat. Hilak siya. Kaya lahit man nakabutang sa sulat. Ang igibutang sa sulat, ang imong anak bugo, kung di na siya pwedeng gawaton dali sa eskwelahan. Ikaw na mahala. Di na siya pwedeng mumakot. Kaya aso istagad ng eskwela. Bugo ang imong anak. Ibaliktad sa nanay. Right ka kayo. Tawag mo. Kaya sabi ko, okay o din yung mga inahan nga. Pumunta ng anak, magawa pa ko, kaya na, ikaw pinagawa. Wow, susway ka lang mo sa iyong guwaw mo pa kayo. Okay na ito sa mga inahan. Mga natural lang sa mga ginikanan. Okay ka lang mo sa iyo. Kahit magkahit ka yun. Pero may masiti pa lang mangyari. Dahil yun ang sinabi ng nanay, talagang nagsumikap itong batang ito, matalino pala ako, dapat galingan ko. Magaling pala ako. Dapat kailangan. Kasi the power of motivation, i-motivate siya. Yung motivation niya, magaling pala ako. Yun, sabi na. Kaya maniwala tayo na tayo sa mga nanay natin. Mga anak, makinig sa nanay. Kasi sabi na, mama knows best. Di ba? Mama knows best. Maminaw. O sa bulaton, maayo ko na siya. O may matong leader, maayo ko na akong kanta. Gamitan na sa pagpangalaga sa Ginoo. Kanta ka sa magsumid na. O maayo kong gitik-gitik gamitan sa paggitara. Gitik-gitik. O maayo kong evangelist evangelist. Tinahanglan natin motivation sa itong pagpangalaga sa Ginoo. Araw, makumpleto na ito ang bulaton sa Ginoo. Una, focus. Pangalawa, motivation. O ang pagtulog. Panghuli naman ito. Discipline. Discipline. Di yun magkaroon. Walang improvement, walang progress na mangyari kung walang disiplina. Hindi natin makamit ang nais natin makamtan sa buhay kung walang disiplina. Hindi tayo maging mature kung hindi tayo magpa-disiplina. Ang Biblia, mga kapatid, ang tulong sa Ginoo, maukin mo disiplina ka na. Pinaagi sa iyang mga instrumento, mga ministro na iyang gamiton, sa pagsaysay sa iyang pulong, araw mga disiplina nila. Tungod, ang tinuod, wala yung perfecto nga Kristohanon. Hindi ba? Kinsa nila ang perfectong Kristohanon? Tanong doon natin. Pangalan siguro nga perfecta na. Pero sa kadugayon, dugay-dugay na ko sa ministry. Start ako ng 2013 sa Maghandle Taga ng Church. Sabi ko,
Walang perfect na Christian. Bisan ka ng mga dugay na sa pagpangalagan, hindi ikaw niya mo ni mo mahimo magitan ang perfection. O bisan sa atong kaugalingon. Sabi ko, pati ako hindi perfect. Kaya kung may makita ako ng mga membro, na medyo ganito, ng luya, naka-istorya lang ako, ina-encourage lang ako. No? Iniiwasan ko yung pagalitan sila. Mali yung ginagawa. Meron kami isang young people, medyo na-dismaya talaga ako. Preaching contest, sali ba preaching contest, wag ko, may balungan, pati na, day ko. What, mabuk ba? Bold, ang book. Di ba, mas mali, young people na, umusok, ano yung preaching na, yung pag-bully mo, alam mo, na akong masay, kasi tawag niya, tawag. Excellent lang tayo pasodi. Inainayon lang tayo masing mapandol o masingkahan ako. Pagkatapos, disqualified talaga siya. Disqualified. Kaya, siyempre, mag-preaching ka, naka-blandi. Wala naman. Pero, ay, bakit naman may kulay mo? Tapos, nag-preach ka pa. Ay, bawal ba? Talagang hindi pwede yan. Kasi, pag nag-preach ka, dapat ikaw yung example eh. Ikaw yung pinakaunang halimbawa na titingnan ng mga membro. Hindi yan pwede sa atin. Sabi ko, kailangan maano yan? Papalit yung sa itim yung hope mo ba? Ay, sorry pastor. Sorry man. Tapos mamaya, naka-schedule kayo mag-song leader. Huwag ka muna pupunta. Kasi yung leader, makanta-kanta doon. Huwag mo na. Yung mga kasama mo naman. Sige, pastor. Umaya may waman mapandol. Pagka uli, gibubuan na yung pag-itong sabog. Pero di dayon mo itong, masurong sa ako naman hindi. Bumalik ang kaitong dayon. Sabi ko, gusto niyo punta, magpapano, paniti naman. Mamawat mo kung sa mga tayo. Sige, basta, ang himoni mo, walang taklog-taklog na lang mo sa tayo. Pamayo kayo ng sunod dito man doon. Karang magamit sa bulungan doon di ako. No? So, pero gusto lang ako, gusto kayo singkahan ba? Tindog-tindog ka nga doon. Pero ayun sige, dahil yung people ito, dahan-dahanin natin. No? So, kailangan, kasi kung ang disiplina, papasok yan doon sa pag may maling nagawa. Hindi ka man disiplinahon, nagawa kayo maling ginawa. Diba? Discipline is hard. Madali ba ang disiplina o mahirap? Mahirap. Alam mo ba may ka-counterpart yung discipline? Yung excuses. Diba? Simbatan. Sakit akong tiil. Dali lang huwag mo yung excuse kaysa buhaton ng santo bulato. Pero sabi nga, excuses made today easier, but tomorrow hard. Discipline makes today hard, but tomorrow easier. Ano ang gusto natin? Madali ngayon, mahirap bukas? O mahirap ngayon, pero madali bukas? Okay lang na mahirap ngayon, kasi ang kinabukasan na nakasalalay, maging maganda. Kahit na mahirapan ka sa pagbaktas, papunta sa school, kaya sa amin noon, no? Kahit mahirapan ka mag-review na 8 subjects, magkalo-alo na yung mga principles, mga words sa utok nato, mag-review ka math, mahalo na mo sa science, mahalo sa English, di ba lang kahit nahirap, basta makalusot, no? Disiplinahin natin sa pag-review, mag-aral. Dahil in the future, tayo din ang makikinabang kung ating dinidisiplina ang ating sarili. Ganon din sa gawain. May mga do's and don'ts tayo. May mga bawal tayong gawin sa simbahan, may mga pwedeng gawin. No? At kailangan we have to stick to that principle. No? Upang sa gayon maging maayos ang ating gawain. Kinahanglan, mga kaigsunan, doon na tayo focus. Para malibayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Doon na po tayo dapat motivation para masaya tayo. No? Na ginagawa ang gawin ng Panginoon. Mahirap man ang disiplina, pero hinawag po tayo panahon na disiplinahon ta sa atong leader o sa atong Ginoo. Kinahanglan
open na po tao, andam tamo mo daw. Kaya kung man ang madisiplina ang atong kaugalingon, adunay paglambo. Isang produkto ng disiplina ay ang paglambo. No? Sabi ko, pasalamat na ako noon. Hindi ko lang maalala, pero may time kasi na pagkasukan niya, grabe na akong dagang tao. Si Papa ang masuot, di man may ilan. Dagang tao, tawad ka lang ganun. Napaipita lang gamay ba? Uy, ako. Ayan, gusto mo mag-bisita. Pero kayo mag-bisita. Abi, giro, ako lang. Diba? Part ng disiplina. Kaya kung hindi mo disiplinahan ang bata, habang bata pa, magsamok-samok sa mga dagko, dagkong tao. Diba? Lisod. Kung dagko na na, ay ako. Lisod na disiplina. Kaya kung dawat kung tayo magkaroon man tayo na nagkamali tayo, tanggapin natin na kaya natin na madisiplina tayo para tayo ay mag-improve. Part po yan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So, completing a healthy task joyfully requires three things: focus, motivation, and discipline. Let us pray. Ginong Diyos, daghang salamat sa imong pulong among napaminawan. Inaot na kini makita sa among pagkinabuhi. Alam po na yung Panginoon na hindi madali ang paglilingkod. Ngunit, alam din po namin na masaya ang maglingkod sa inyo. Dahil isa itong tanda ng aming pasasalamat sa binigay ninyo sa amin na kaligtasan na nagbibigay din sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo na ilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At kung kami ay sumampalataya doon, kami po ay ligtas. At kung kami ay ligtas na, ninanais niyo po Diyos na kami ay maglingkod sa inyo. Hindi lamang maglingkod, kundi maglingkod na mayroong kagalakan sa puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi madistract sa anumang bagay sa mundong ito. Maraming mga makapagpagod bagay na maaaring humila sa amin at maglayo sa amin mula sa inyo. Ngunit, sa pamagitan ng aming pakikinig at pagsunod sa inyong salita, alam po namin that we will remain in focus sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, nawa patuloy na meron po kaming tamang motivasyon na maglingkod kami hindi para sa tao, kundi para sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, nawa maging bukas ang aming puso't isip sa disiplina kung kami man po ay magkaroon ng pagkamali. Dahil ang pagkakamali, Panginoon, ay nagtuturo din ito ng lesson para kami ay mag-improve. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.